Isang stop toy ang iniabot kay Anne ni Rachel ng umagang iyon. Hindi pa man ito nakapagbibihis matapos manggaling sa bahay ng lolo't lola niya ay pumunta na sa kanila. Just to cheer you up. Anito nang magpasalamat siya. Naramdaman ko kasing problemado ka. Natouch na naman siya sa thoughtfulness at sensitivity nito. Buong linggo sila nitong hindi nakapag-uusap kahit sa telepono. This is nice, cuddly too. Pero Rachel, ayoko sanang gumagastos ka pa sa pagbili ng kung ano-anong bagay para lang ibigay sa akin. Nagigilty akong tumatanggap ng regalo sa iyo dahil alam kong hindi ka pa naman nagtatrabaho. May savings naman ako. Besides, sumasideline din ako sa pagtanggap ng tutoring job sa mga estudyanteng hirap sa calculus at AutoCAD. Pinuna nito ang gayak niya. Paalis ka? Oo, may hahanapin ako sa Ayala. Mag-isa ka lang? Oo. Kagabi ay inisa-isa nito ang tatlo niyang barkada kung sino sa mga ito ang maaaring sumama sa kanya sa gagawing paghahanap. Nagkataon namang sabay-sabay na aktibidad ang mga ito ng araw na iyon. Si Baby ay may lagnat ang anak. Si Bina naman ay kasama sa family outing. Samantalang si Josephine ay sasama sa nobyo nito upang makipagkita sa mga kukuning ninang at ninong sa kasal ng mga ito. Sasamahan na kita. Magbibihis lang ako. Pero kadarating mo lang. Wala naman akong ibang gagawin. Iyon lang at nagpaalam na ito. Nang sunduin siya ni Rachel, nagtaka pa siya kung bakit idinadrive nito ang kotse ng ama nito. Magkokotse pa tayo? Oo. Mahirap maghanap kapag wala kang dalang sasakyan, lalo na kung sa Ayala. Hindi naman aalis ng bahay si Daddy, kaya okay lang sa kanyang hiramin ko muna ito. Parang ayaw na niyang sumama rito. Ngayon lang niya nalamang marunong pala itong mag-drive. Ngunit ang ikinatatakot niya ay mukha pa itong hindi sanay. Mahirap na makipagsapalaran. Huwag na lang kaya tayong magkotse. Marami namang taxi riyan sa labasan. Nahalata nito ang pinag-aalala niya. 2 taon na akong may student license saan. Wala akong dapat ikatakot. Hindi ako isyuhan ng LTO ng lisensya kung hindi ako marunong mag-safe driving. In fact, last Christmas ay ako ang pinagmaneho ni Daddy papunta sa Bicol nang dumalaw kami sa kapatid niya roon. Napahinuhod siya rito. Napanatag din naman siya nang maobserbahan niyang maingat itong magmaneho. Parte ba ng problema mo ang gagawin natin paghahanap ngayon? Usisa nito nang nasa C5 road na sila. Napatingin siya rito mula sa pagkatutok ng kanyang paningin sa labas ng bintana. Magaan ngunit sinsero ang pagkakatanong nito kaya natagpuan na lamang niya ang sariling ipinagtatapat dito ang tungkol sa tunay na intensyon ni Brandon sa pakikipagrelasyon sa kanya. Maging ang pagkikita sa kanya ng daddy niya at ang tungkol kay Maximo Alcantara ay sinalaysay na niya. Nakita niyang gumagalaw ang tense muscle sa panga nito ngunit hindi ito nagsalita. Mataman lamang siya nitong pinakinggan. Mabilis naman nilang nahanap ang Alca Building. Kahapon pa siyang nakahingi ng appointments sa sekretareng nakausap niya. Maaga pa sila nang may 10 minuto sa kanyang appointment. Subalit nang makaakyat na sila sa palapag ng opisina ni Maximo Alcantara, pagkaraan ng 30 minutong paghihintay sa isa sa mga offices doon, sinabi ng sekretarya ng executive assistant na hindi raw pumasok sa opisina si Mr. Alcantara. Nakaschedule daw itong tumulak patungo sa Taiwan ng hapong iyon at marahil ay hindi na ito dadaan pa sa opisina. Nalulumong napabalik siya sa upo sa sopa. Inalam na lamang niya kung kailan ito babalik. Walang definite date na ibinigay sa kanya secretary. Baka raw kasi tumuloy ito sa US sa isang undisclosed na dahilan. Wala pa ring imik si Rachel hanggang sa makalabas na sila ng gusali.
Nagsalita lamang ito nang makasakay na sila sa kotse. Siguro hindi pa ito ang panahon para malaman mo kung anong dahilan ng Maximo Alcantara na iyon sa ginawa niya sa iyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Kaya lang, mas tiyak ang magiging mga hakbang mo kung kasama mo ang Diyos sa pagtuklas ng gagawin mo. Bakit hindi mo siya hayaang gumawa ng paraan? Malay mo, hindi mo na pala kailangan pang magpagod tungkol dyan. Napati siyang bago nakuha ang tumugon. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ng taong yon sa akin. Ngayon, anytime na may isang hindi ko dating kakilala at manliligaw sa akin, do you think pagkakatiwalaan ko pa? Hindi rin siya pakawala ng Maximo Alcantara na yon. Goodness, Reynald, you almost ruined me. Almost? Anitong mahinahon. Parang baliwala lang dito nang magtaas na siya ng boses. But in time, just in time, gumawa ng paraan ng Diyos, hindi ba? Ipinadala niya sa doorstep niyo ang daddy mo para bigyan ka ng warning tungkol kay Brandon. Ann, akala mo ba hindi rin ako napoprostrate kapag nakikita kong may naliligaw sa iyo? Kapag may isang tulad ni Brandon na nakikita kong nagugustuhan mo? But I had to trust God na kahit wala akong gawin, kundi ang magdasal na ingatan ka niya, He is able to protect and preserve you. Malumanay lang ang pagsasalita nito, ngunit parang nakatulig iyon sa kanya. Here she was, trying to fight her battles without any weapon on hand. How foolish on her not to trust her God, samantalang alam niyang ito ang higit na nakagagawa sa kanyang predikamente. Mula noon, minsan sa isang linggo, ay tumawag siya sa Alca Precision Limited upang alamin kung nakabalik na si Maximo Alcantara. Subalit umabot na ng 3 buwan, ay hindi pa rin ito bumabalik sa Pilipinas. Tingnan mo ang set na ito, anak. Tingnan mo ang mga bato. Hindi ba't halos walang pagkakaiba? Inilapit kay Ann na kanyang mami ang isang pares na hikaw, singsing at kwintas na purong jade ang pinakatampo. May mga brilyantitos na nakapaligid sa bawat bato na nakaset. Sa marahil ay 21 karat gold. Maganda nga, May. Ayaw niya matapos si Patty ng jewelry set. Translucent green iyon na hindi karaniwan sa mga bato ng jade. Ito bang latest acquisition nyo sa mga dala ni Mrs. Chen? Ang Mrs. Chen na kanyang binanggit ang nagsusupply dito ng mga alahas. Oo, anak, galing pa raw yan ng Burma. May sinabi siyang tawag na uri ng jade stone na yan, pero hindi ko na matandaan. Basta very rare daw ang kanyang klase. I'm sure mabilis yung may bebenta yan. Hindi ko ito ibebenta. Napaangat ang kanyang ulo mula sa matamang pagmamasid sa mga bato ng alahas. Aanin niyo pala ito. Ireregalo ko sa iyo. Ma, I'm sure. Napakalaki ng puhunan niyo riyan. At kilala niyo naman ako. Hindi ako mahilig magsuot ng alahas. Naisip ko lang kasi na mula nang tumungtong ka na sa edad na 13, hindi ka na pumayag na mag-celebrate pa ng birthday mo. Alam nito kung bakit ayaw niya na sineselebrate pa ang kanyang kaarawan. Parang nagkatrauma siya noong 12 years old pa lamang siya. Nang huling pinagdiriwang niya kaarawan niya at kapiling pa nila ang daddy niya. Para bang naisip niya may mga pangyayari na namang masama kapag nag-celebrate siyang muli ng kanyang kaarawan. She knew it was ridiculous to think of it that way. Ngunit iyon ang kanyang naramdaman sa tuwing tatangkain ng mami niyang ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Pero may isang okasyon ko naman susuot iyan. Wala namang formal occasion. Ako naiisip na maaari kong daluhan. Basta itabi mo ito. Pasasaan ba at may pagsusuotan ka rin ng mga ito? Hinalikan niya ito sa noo. Thank you, Mai. Alam kong iniisip niyo na baka hindi sapat ang mga bagay na binibigay niyo sa akin mula pa noong tayo pa lamang dalawa.
Pero para sa akin, sobra-sobra na ang mga naibigay na ninyo. May, sobra-sobra ang pagmamahal nyo sa akin para maisip ko na wala akong kapiling na ama. Batang ito nagdadrama pa yata. Anitong natawa pa. Pinagmasdan niya itong mabuti. Maganda pa rin hanggang ngayon ang mami niya. Ang totoo ay mas maganda pa nga ito sa kanya. Sa loob ng napakaraming taong iniwan sila ng daddy niya, hindi nito pinansin ang mga lalaking sumubok na ligawan ito. Nanatili itong tapat sa daddy niya. May, nang bang nakita niyo si daddy sa ospital? Nakita rin niya ba kayo? Nagkaulap bigla ang mga mata nito sa binanggit niya. Subalit higit na mas malakas ang tulak ng kuryosidad niya mga sandaling iyon kaysa aligatain pa ng damdamin nito. Hindi anak, nakatuon ang pansin niya sa umiiyak na babae. Malakas ang kutob kong asawa rin niya ang babaeng iyon. Nang bang nagsasama pa kayo ni daddy, wala kayong nahalata sa kanyang kakaiba? Wala ba siyang nabanggit sa inyong bagay na maaari ninyong ipagdudang may iba siyang pamilya? Wala. Liban lang siguro kung minsan na nakikita ko siyang parang may malalim na iniisip. Sinong mag-aakalang may ibang pamilya ang daddy mo? 2 taon din kaming nagligawan at naging magnobyo bago kami nagpakasal. And it didn't help me. Naulila na siya at lahat ng kanyang mga natitirang kamag-anak ay nakatira na sa Mindanao. Walang maaaring makapagsabi sa akin sa tunay niyang pagkatao. Alam niyo, May, muntik na rin maulit sa akin ang kapalaran niyo. Mabuti na lang at maaga kong natuklasan na may asawa na pala si Brendan. Iba pa rin talaga kapag kilalang kilala mo na ang pagkatao ng isang manliligaw anak. Nagkataon lang na mahal ko ang daddy mo, kaya sumugal ako magpakasal sa kanya. Hindi ko akalaing gagawin niya sa atin ang ganito. Naramdaman ko na naman kasi noon na mahal din niya tayo. Mahal niyo pa rin po ba siya hanggang ngayon? Humugot ito ng hiningang makapagpapatatag sa sarili nito. Galit pa rin ako sa ginawa niya sa atin, anak. Pero hindi nabura ng galit ko ang pagmamahal ko sa kanya, even after all these years. Ikaw, mahal mo pa ba siya? Pinag-isipan niyang mabuti ang isasagot dito. Ayaw niyang madulas at masabi nitong minsan nang nakipagkita sa kanya ang daddy niya. Tulad niyo, galit pa rin ako sa ginawa niya sa atin. Pero alam kong deep within me, kapag nagkita kaming muli, mararamdaman ko pa rin mahal ko siya at nananabik akong makasama natin silang muli.